Hello, hello, hello! Doc Bryce here. Kamustahan muna tayo. Okay? So, kamusta ang inyong low carb journey? Ilang months na ba kayo? Ilang years? Alam nyo, may mga patient ako. Nakita lang ako. Tiningnan. Tamang-tama daw. Meron silang mga suliranin ngayon na hindi nila maisip paano nila ma-solve. Maraming mga ginawa sa kanilang health, but then, bakit sila nagpa-consult? Because of chronic diseases. Kaya, habang dumadami ang nagkakaroon ng chronic diseases, paano natin ma-address to? Okay? Kung natatandaan ninyo, no? Mas maraming namamatay ngayon sa mga chronic diseases. Kaya sa mga heart attack, yan. Diabetes, pang-5. So, dun sa mga matataas ang asukal dyan, you need to control. Mas takot ako sa sugar. No? Ang dami niyang complication. So, ang low carb, bakit natin ginagawa? Dahil gusto natin mag-weight loss? Dahil obese? Isa ako dyan. No? May PCOS, dun sa may mga CKD, diabetes, eto, dun sa sawang-sawa na sa mga gamot. Yung iba nga, ang laki-laki na ng gastos nila. Others has 40,000 a month, 20,000 a month, gamot dito, gamot doon. Kahit na anong inom ninyo ng gamot, how come hindi nag-i-improve ang health? Siyempre, patuloy tayong kumakain ng mga inflammatory foods, which is damaging your body. So, dyan lumalala. So, pagbalik natin sa ating mga doktor, no, dinadagdagan ang mga medication. Gusto niyo ho ba mabawasan? Kung gusto niyo mabawasan, you need to change your lifestyle. You need to change what you eat. Hindi siya madali because we are so used to eating inflammatory foods na pag kami binago sa inyo, nagre-rebelde ang ating katawan, no? Nagre-rebelde ang ating mga utak. Bakit tatanggalin mo ito? Bakit? Pagka ganyan na ang tanong ninyo, sa isipan ninyo, yan, bakit tatanggalin to? Bakit babaguhin? Ang tawag ko na dyan, addiction to that substance. Anong substance? Di yung food. Okay? If you're diabetic, tawag ko sa mga diabetic, addict. Addict sa sugar, addict sa kanin, addict sa tinapay, addict. Grabe, di ba? Tandaan ninyo, if you still have cravings for this, no? Addiction na ang tawag dyan. Hindi pwedeng wala sa aking meal to, kaya hindi pwedeng mawala sa aking mga kinakain to. So there's an addiction which is very hard, no, na i-put down. Mahirap talaga yan pag addiction. So, yung iba, hypertension, fatty liver. Naku po, ang daming mga fatty liver. Kaka-admit ko lang na isang pasyente. Naku, although it's not fatty liver, nagulat ako, 2,000 ang kanyang liver enzyme. Infection naman, which is nagagamot, no? Viral hepatitis. Pero doon sa mga may fatty liver, younger than 10 years old, no? May patient ako na 10 years old, yung 160 ang kanyang liver enzyme. Pina-ultrasound, fatty liver. Moderate fatty liver siya. So, kung hindi nyo babaguhin ang mga kinakain ninyo, hindi siya ma-address. So, itong bata, in-advise ko na eat real foods, nag-focus doon, walang junk foods, walang mga chichirya, mga drinks na matatamis, tinanggal. Yung 160 down to 80. Still elevated, pero may improvement. Okay? Mahirap talagang control ang cravings. Kaya,
Kadalasan, ina-advise ko mga patient, bring their families when they do consultation with me. Bakit? Support system yan. We need to support the patient. Kung hindi natin tutulungan sila, no? Imagine mo, iiwas tayo sa mga fast food, iiwas tayo sa mga sugary food. Ikaw naman, bit na mga processed food, iuuwi, pasalubong. Diba? Mahihirapan talaga ang pasyente natin na ma-overcome itong changes ng mga pagkain na to kung andyan yung temptation. Okay? Kaya please, tulungan natin sila. So, yung mga naglo-low carb ngayon, ano ang napansin ninyong mga changes sa inyo? Di ba ang dami? Gugulat kayo, in a month, an average of 5 kilogram na lulus. No? Ang mahalaga dito, you are well hydrated. Kasi once you do the low carb, nadi-dehydrate po tayo. Kaya yan yung takot na takot yung mga ibang tao, physician or hindi physician, alam nila pagka ang bilis ng pagbaba ng timbang, delikado. Why? Because usually, water loss yan, electrolyte na babawas sa atin. So, sabi ko sa mga patient, if you are doing low carb, huwag na matakot sa asin. Because nawawalan tayo ng asin na kailangan nating palitan to. Ang importante dyan is may lasa na ang inyong pagkain. Huwag na yung matabang. If you're going to do the low carb, if you're doing the high carb, low salt, tama yan. Why? When you do high carb, your kidney will absorb more salt. Kaya, tama lang na low salt. Pero pag low carb, we need salt. Okay? Yes. So, ano pa yung mga improvements na nangyayari? Improve ang laboratories natin. No? Yung sugar na napakahirap pababain. Mapapansin nyo, gumaganda ang sugar ko. Totoo nga yung sinasabi ni Doc Brian. Ginawa ko yung mga binibigkas niya sa video, sinunod ko. Yung dating 200 na sugar ko, ngayon nasa 110, minsan pa below 100. Diba? Kaya, ang mga naglo-low carb, more na nag-i-improve ang kanilang mga laboratory result. Pero wag kayo, if you are injecting insulin, ako po, kailangan nyo ng monitoring. Bakit? Napakahirap. Monitoring man or consultation first before doing low carb. Why? Kasi sobrang baba ng sugar nyo pag nag-inject kayo ng insulin. When you do low carb, lalong babagsak yan. So, pwede kayo mag-hypoglycemic. So, pagka kayo nag-hypoglycemic, eto ang gagawin ninyo. Sip your electrolytes and eat. So, pagka feeling nyo nag-hypogly kayo, check your sugar. Below 80, sip your electrolytes. Eat your food. If hindi pa ninyo na-inject yung insulin, skip your insulin. Okay? Importante yan. Ako, baka himatay kayo dyan. No? So, ang importante ng doing low carb, isa pang mga benefit na ito, yung hindi ka gutom. Pansinin nyo, when you eat always high carbs, bread, biscuit, every 2 hours gutom, di ba? Every hour, every 2 hours, nagugutom yan. But when you change into low carb lifestyle, kaya yun yung mga nakakapag-fasting. Usually 2 meal a day. Mas madalas pa, yung iba dyan nag-OMAD. So, be very observant. If you're doing OMAD daily, tingnan nyo din kung naglulus kayo ng timbang at baka lalong mag-underweight. Kung underweight na kayo, you need consult para mag-gain weight naman tayo. Yes, possible po mag-gain weight doing low carb. Dami na akong mga pasyente, nag-gain in 3 months time, nakaka 4 kilos yung iba. 3 kilos. Yes, kung underweight kayo, doing low carb, huwag na kayo matakot, pwede pa yung mag-gain. So, paano mag-gain ng weight, Doc? Okay.
do resistance exercise. Bakit? When you do resistance exercise, you increase your metabolism. Gaganahan ka ngayong kumain. Mapapansin nyo, ginaganahan kumain. Nagkakamuscle pa kayo. Muscle is heavy than fats. Okay? Kaya napaka-importante ng magpa-consult kayo kung nalilito na kayo dyan sa paglo-low carb ninyo. Yung iba naiintindihan ko na gustong-gusto talaga mag-fasting. I-extend yung fasting yan. Kasi nawala yung mga discomfort, nawala yung mga masasakit sa kanila. So, importante dyan is improvement of your well-being. Okay? Kaya, sa mga laboratory, nag-i-improve. Okay, eto kung normal man ang inyong laboratory, dapat nagre-reflect sa inyo. Walang masasakit, improve talaga, very energetic. Aba, nagko-coincide yan. Ayun, sa akin, sa mga pasyente ko, sinasabi ko, ang laboratory is guide lang yan. So, kung nakita kong abnormal ang laboratory, syempre, titingnan ko ang lifestyle. Tatanungin ko, anong lifestyle ng pasyente? Kung hindi nagko-coincide, syempre, halimbawa, normal yung pero may nararamdaman ang pasyente, kailangan gamutin mo yung pasyente. Kung abnormal naman yung laboratory, titingnan ko. Babaguhin natin lifestyle, yung mga kinakain na inflammatory. Follow up. Pag nag-improve, ibig sabihin, nakita natin yung problem. Okay? Basta tandaan ninyo, hindi ginagamot ang papel, ang tao ang gagamitin natin. Yung laboratory ninyo, guide lang natin to. Guide. Titingnan natin kung may problem pang iba ang makikita sa ating mga pasyente. Okay? So, isa pa tong mga struggles ng mga naglo-low carb. Kayo yung naglo-low carb, yung partner nyo hindi. O di iinggitin kayo. Struggles yan. Yung iba nagagalit. Bakit? Ang taas-taas ng cholesterol mo. Hindi ka ba ma-stroke or ma-heart attack? Hindi. Ganda-ganda ng triglycerides ko. HDL ang taas. Ang baba ng triglycerides. Normal lahat. Natanggal yung gamot sa diabetes. Ang BP napaganda. 110/70. Energetic ako. Ang nakita lang yung cholesterol mataas. Siyempre, ang partner mo matatakot. Kasi we all know, no? Lahat ng tao alam. Bakit? Kasi yan ang panakot noon. Ang taas ng cholesterol mo, baka ka ma-stroke. Ang taas ng cholesterol, baka ka ma-heart attack. Okay. Marami pong stroke, na heart attack, na normal ang cholesterol. Okay? So, tandaan ninyo, bakit na heart attack? It's because the uncontrolled sugar. Yun ang importante dyan. Ang mahalaga is yung nararamdaman din ninyo. Okay? We need to do something. Siyempre, tuloy lang natin. Kung walang support, be consistent. Alam mo yung iba, pagka nakikita yung improvements sa mga naglo-low carb, napapagaya. Kaya may mga patient ako, sasabihin, Doc, yung husband ko, nagle-less na ng rice. Okay. Hindi na kumakain ng bread. Hindi na kumakain ng mga matatamis. Kasi napansin, tumataas ang sugar niya. So, ginagaya na rin niya. Okay? Tandaan po ninyo, ha? If you have health condition, you need to consult first a physician na knowledgeable sa low carb. Kung low carb man ang inyong gagawing lifestyle, kailangan sa physician na naglo-low carb. Kasi kung sa physician na hindi alam ang low carb, syempre negative yun. Dahil wala silang alam doon. Hindi nila alam how i-explain, expound kung ano ang low carb. Kaya, consult first para hindi kayo matakot. Yung iba kasi, nahihirapan, tapos tinutuloy. Pag nahirapan, bumabalik ulit sila sa dati. Pero, meron din mga patient ako, no? Gumaling, wala pang konsulta. Pero nagpa-consult sa akin, magaling na. Sabi ko, bakit ka magpapakonsulta? Okay na. Gusto pa nilang matutunan daw lalo ang low carb. Why? To
totoo pala nag-improve ang kanilang health, naging more energetic sila, hindi sila antukin, nakakapag-exercise na sila. Lahat ng mga napanood nila sa akin, totoo naman pala. So, natutuwa sila dahil nabawasan ng mga medication. Imagine mo, you're spending a lot of money sa medication na pwede nyo namang i-lessen yan. Siyempre, pagka sobrang baba ang sugar mo, alam namang continue mo pa yung oral medication mo. You need to lessen the medication. Sa hypertension, kung sobrang baba na ang BP, sobrang baba na ang heart rate, talagang magbabawas po ang mga doktor natin ng mga medication. So, paano natin magagawa yan if hindi mo babago yan ang lifestyle? Siyempre, hindi. Kaya, yung iba na nag-iisip na may gamot naman, go! Basta may fun kayo, hindi pilitan ang paglo-low carb. Tandaan po natin yan, ha? Kaya yung mga mahal natin sa buhay, wag natin ipipilit. Dapat gusto nila. So, you need to prioritize first your health. Okay? Pag nakita nila ang benefits ng paglo-low carb, marirealize din nila. Okay? So, just continue, be consistent. Okay? Real food. Tandaan lang natin na pag nagkasakit kayo sa pagkain din kayo gagaling. So, bumalik lang tayo sa real food. Ano ba yung real food? Saan nabibili yan? Wet market. Lahat fresh. Bagong huli. Yan ang real foods. Pag-process, lessen or pwede nating tanggalin pagka may health condition. Okay. Dun sa mga walang health condition, syempre, okay lang sa kanila kasi wala naman silang sakit eh. Be cautious lang. Okay? So, in moderation, ang moderation sa akin, twice a week, 3 times a week. Wag daily. Pag daily, nagiging addicting siya. No? So, anong iiwasan nyo? Refined carbohydrates. Whole foods ang inyong prioritize. Yung mga drinks, mag-focus kayo sa electrolytes and plain water. Yan ang pinaka-importante. Yung mga juice process or yung mga merong mga halong sugar, yan, processed drinks, yan nabibili, iwas na. Mas mag-priority kayo dun sa water and electrolytes. Alright.